Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Hi mga ka-agri! Gusto nyo ba mag-free range chicken farming? Ito ang mga dapat isalang-alang kung gusto nyo itong subukan. Sa area, dapat 1 square meter per head para ma-exercise nila yung muscles nila, hindi sila ma-stress at mabilis silang mangitlog. Pwede namang sumobra, wag lang dumoble sa square meters ng inyong area. Sa klima naman, dapat tama-tama lang po yung temperature para po hindi ma-stroke yung manok natin. Kasi kapag mainit, prone po sila sa heat stroke. Kapag umuulan naman palagi, yung manok natin, prone naman sa sipon. Sa feeding, maaaring mag-mix ng organic at commercial feeds. Pwede din itong haluan ng vitamins para makuha po ng manok yung mga kinakailangan nilang nutrients. Panghuli, sa water supply, dapat po may sariwa at sapat na tubig sila buong mag-araw para maiwasan natin yung dehydration at mabilis silang matunawan. Yun mga ka-agri, alam nyo na kung ano ang mga kailangan ng mga manok natin. Kaya mag-alaga na rin kayo, mabilis yung pera dito. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo! Panoorin, pakilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay ang produksyon ng patatas. School on the Air. SOA on White Potato Production. Or SOA on White Potato Production. Dito lang sa Agritayo Soxargen.
agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri. Isang mainit na pagbati sa ating mga ka-agri mula sa iba't ibang probinsya ng Leon 12, pati na rin sa mga kababayan natin na nanonood sa anumang panig ng Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa ating School in the Air or SOA via our official Facebook page, ang Agri Tayo Soxergen, sa ilalim ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng aming Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mga impormasyon ukol sa white potato production. Kaya mga ka-agri, ano pang hinihintay nyo? Tara na at ating alamin, tuklasin at pagyamanin ang kaalaman dito lang sa School in the Air on White Potato Production. Isang napakagandang umaga mga ka-agri and welcome sa ika-4 na episode ng ating School in the Air on White Potato Production. VJ Cleo Tito po mula sa DARFO Rafis. Live na live mula sa Agri-Industrial Center ng South Cotabato, ang municipality ng Polomolo. Sa pagpapatuloy ng ating programa mula sa nakarang episode, makakasama natin ang isa sa mga maalam na soil expert na kasalukuyang naka-standby sa Regional Soils Laboratory sa AMAS Research and Experiment Station. Magandang umaga po, Sir Ellie. Magandang umaga, VJ Cleo Tato. Magandang umaga, mga ka-agri. So yun na nga mga ka-agri, bago tayo mag-tune in sa ating resource speaker for today's episode, makakasama muna natin ang isa sa mga respetadong municipal agriculturist ng rehiyon. Please welcome Sir Roberto C. Katapan. Sir, please greet our viewers. Good morning sa mga SOA viewers at the Department of Agriculture 12. So, sa duwat, mayong buntag. So, sir, may tatlong tanong lang po ako sa inyo, sir. So, ang first ko po na question, sir, is may nagtatanim po ba ng white potato dito sa municipality ng Polomolo? Dito sa amin, sa municipality of Polomolo, may mga 4 barangays nagtatanim ng patatas dito sa amin, no? Namely, Barangay Palkan, Barangay Maligo, Barangay Kinidesan, part o Barangay London. Sa mga barangays po na yon, ano po yung mga interventions or natibron po ng ating LGU para sa ating mga farmers? Kung ma-remember ko siguro mga by last year, may programa kami support to high value crops which is wild potato production. So may intervention ang LGU ko umak na magbigay kami ng synthesis of planting materials, libre yun, no? Then, agricultural inputs like fertilizer, pesticides, no? Both insecticide yun and organic fertilizer, no? So, yan ang intervention namin dito under sa Panico Commercial Crops. So, marami po talaga, sir, no? Ano naman po, sir, for my last question po, ano po yung mga masasabi niyo po sa ating viewers, especially the farmers in Polomolo po, na gusto pong mag-engage into white potato farming? Anyway, sa mga nagbigay namin intervention, na-encourage namin yung farmer na mag-multiply breeder, padayon ang programa sa white potato production, no? Kasi short na tayo, no? Dito lang sa Polomolo halos kulang ang supply. So imagine na minsan dinadala pa sa Jinsan o sa Portagan or Takto. So dito sa amin short potato production.
At ayun na nga mga ka-agri, mukhang hanggang dito na lang ang ating makabuluhang kwentuhan with Sir Roberto. Sa huli, maraming salamat po Sir Roberto. O mga ka-agri, huwag po nating kalimutan na i-like at i-share ang ating live stream upang mas marami pa nating mga kababayan ang matututo sa pagtatanim ng white potato. Once again, this is your one and only VJ Cleo Tato mula sa Municipality ng Polongolo. And now, balik po tayo sa Regional Soils Laboratory with Sir Ellie sa pagbabalik ng ating School on the Air on white potato production. Mga ka-agri, bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi nating episode, may inihanda muna si VJ Kawayan na isang munting trivia question para sa inyo. Basahin mabuti ang tanong at piliin lamang kung alin sa mga sagot ang tama. Nakuha nyo ba? Ayos! Abangan ang tamang sagot pagkatapos ng episode na ito. Kaya manatiling nakatutok mga ka-agri! Ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Hi mga ka-agri! Gusto nyo ba mag-free range chicken farming? Ito ang mga dapat isalang-alang kung gusto nyo itong subukan. Sa area, dapat 1 square meter per head para ma-exercise nila yung muscles nila, hindi sila ma-stress at mabilis silang mangitlog. Pwede namang sumobra, wag lang dumoble sa square meters ng inyong area. Sa klima naman, dapat tama-tama lang po yung temperature para po hindi may stroke yung manok natin. Kasi kapag mainit, prone po sila sa heat stroke. Kapag umuulan naman palagi, yung manok natin, prone naman sa sipon. Sa feeding, maaaring mag-mix ng organic at commercial feeds. Pwede din itong haluan ng vitamins para makuha po ng manok yung mga kinakailangan nilang nutrients. Panguli, sa water supply, dapat po may sariwa at sapat na tubig sila buong mag-araw para maiwasan natin yung dehydration at mabilis silang matunawan. Yun mga ka-agri! Alam nyo na kung ano ang mga kailangan ng mga manok natin. Kaya mag-alaga na rin kayo, mabilis yung pera dito. Magandang umaga mga ka-agri, narito ulit tayo sa ikalawang bahagi ng ating lecture sa soil sampling and analysis. Ating i-discuss kung ano ang soil sampling at ano-ano ang mga steps na dapat nating gawin para sa pagkuha ng lupang ating ipasusuri sa laboratory. So first, i-define po natin ang soil sampling. Soil sampling is the process of collecting representative samples of soil from various locations within a field for soil analysis. So gaya po ng sinabi ko, dapat ang soil sample ay representative ng entire area. So dapat po tama ang pagkuha natin ng soil sample para tama rin po ang pag-analyze at pag-recommend ng abono ng Regional Soils Laboratory. So ang analysis po na gagawin ay pwedeng chemical analysis, physical analysis, or biological analysis. So some reminders po sa pagkuha ng lupang ipasusuri, dapat po ay i-avoid natin ang pagkuha ng samples sa mga spots near fences, roads,
building sites, straw piles, manure, and other abnormal occurrences. So bakit po? Dahil ang mga spot soil samples na makukuha natin sa mga area na nabanggit ay hindi representative ng entire area. They may have different soil conditions due to human or animal activity. So instead po, piliin natin ang mga area na magre-reflect sa average soil condition ng entire field. Next po is to avoid taking samples from the point of accumulation or point of leaching of fertilizer bands. So bakit po natin iiwasan ang mga area na yon? So kailangan po nating i-avoid ang mga point of leaching or point of accumulation ng fertilizer dahil they are not representative of the average condition of the field and may give misleading results. Either po napakataas na makuha nating nutrient status sa point of accumulation or napakababang status naman po ng fertilizer at ng nutrients sa point of leaching. Thus, dapat po nating i-collect ang soil evenly sa field para po ang sample ay makapag-represent ng entire area. Third, do not mix light and dark soils which vary in past soil treatment, texture, and class. So, iba-ibang kulay po ng lupa, dapat iba-iba ang sample. Since mixing them can give inaccurate test results and do not truly represent one soil type. So, making fertilizer recommendations po unreliable. Instead, dapat po ay i-separate natin ang pag-collect ng mga lupa based sa color and texture. Fourth is to clean soil sampling tools before use and before every sample. So, ang iniiwasan po natin dito ay makontaminate ang sample ng residues from previous one. So, dirt, fertilizer, or chemicals left on the tool can affect the accuracy of test results, leading to incorrect soil analysis. Fifth po is, do not dry samples in places that can be easily contaminated by dust, smoke, or any foreign material. So, iniiwasan po natin ang contamination at which may lead to inaccurate test results. So, dapat always nating tandaan na i-dry ang samples sa clean and well-ventilated and dust-free area. 6. Do not smoke while doing sampling. So, yung mga materials po kasi na galing sa ash, smoke, or residues from cigarettes can contaminate the soil sample. And this may result in inaccurate laboratory results. Next, i-discuss po natin yung procedures para sa proper soil sampling. Una po natin gagawin is to prepare the required materials gaya ng pala, knife, trowel, a small pail, kung wala naman pong pail, pwede pong sako, plastic bag, and labeling materials gaya po ng marker or pen. Next po is to make a map of the farm indicating the sampling area. Dapat po i-divide natin ang ating farm into specific sampling areas na tinatawag. Ang each sampling area should be uniform in cropping history, fertilizer and lime applications, slope and degree of erosion, soil texture, and color. I-avoid po natin ang pag-combine ng samples from different soil sampling areas para po tama ang ating makuhang sample. At kailangan po nating i-limit ang ating sampling area into 5 hectares lang po or less to ensure reliable test results and appropriate fertilizer recommendation. Next po is i-collect ang soil samples from each sampling area identified. So pag naka-identify na po tayo ng sampling area, gagawa po tayo ng at least 10 pits and dapat nating i-collect ang spot soil samples sa mga pits na nabanggit. So to guide po
in collecting the spot soil samples, pwede po tayong gumawa ng pattern sa field, no? Pwede po tayong mag-draw ng X, M, N, Z, or cross pattern sa ating area. At dapat po ang spot soil sample ay at least 10 from different sampling pits. The larger the land area, the more spot samples po ang kailangan nating kunin. These spot samples will later be combined to form one composite sample for testing. So before digging po ng ating pagkukunan ng ating soil sample, dapat linisin natin ang surface from stones, litter, and vegetation. Next po, gamit ang pala, maghukay po tayo ng sampling pit na about 30 centimeters po ang lalim. From one side of the pit, cut 2 centimeters thick slice of soil using a spade. Ititrim din po natin into 10 centimeters wide ang spot soil sample gamit po ang bolo or any material po na pwede nating pang-trim ng sample. So this slice is one spot soil sample. Put it in a pail, cover the pit, and go to the next sampling spot. For fruit trees naman po, collect soil samples directly under the edge of the tree's canopy. If kailangan po natin ng soil sample, sa lalim na po na 30 to 60 centimeters tayo kumuha. And then po, ipe-prepare natin ang ating composite soil sample. After collecting all the spot soil samples from the entire sampling area, dapat po i-remove natin ang mga bato at mga dahon na pwede pong mag-contaminate sa sample. After that po, i-air dry natin ang sample, ipopulverize, ihalo ng mabuti, at magpa-perform po tayo ng coning and quartering. So allow me also po to discuss the preparation of soil sample for analysis. Ito po ay yung sample na na-collect sa entire area na i-air dry at isa-submit sa laboratory for analysis. Ang una pong gagawin ay i-dry ang sample sa isang secured location. So kailangan po nating i-avoid ang mga source ng contamination gaya ng pests, wind, etc. Huwag po nating ilalagay ang sample sa direct sunlight. So dapat air-dried lang po ang ating sample. At dapat po may good air circulation ang area for efficient drying. Kung may kuryente naman po na available, pwede po tayong gumamit ng electric fan to dry our samples. Basta po ay hindi siya ilalagay sa direct sunlight para hindi po mabias ang sample at talagang representative yung sample ng field condition. Next po, pag na-air dry na ay i-grind natin ang sample at ipopulverize. So, dapat gawin lamang po ito pag fully air-dried na ang sample. Next, ay sasalain natin ang sample para pino lamang po ang mapa-analyze natin na sample. And then, magpa-perform po tayo ng tinatawag na coning and quartering. After that po ay ipapackage natin ang ating sample na 1 kilo na lamang at isa-submit for analysis. So ano ba itong coning and quartering na tinatawag? So coning and quartering ay importante po kasi as discussed earlier, pwede pong maging 5 hectares ang ating sampling area at kailangan lamang po natin ng 1 kilogram para pa-analyze sa laboratory. So, dapat po ma-reduce natin ang amount ng ating sample into 1 kilogram. Thus, kailangan po nating mag-perform ng coning and quartering para po ma-reduce na lamang siya in 1 kilogram. So, ang gagawin po natin is i-divide po yung bulk ng ating sample into 4 quarters. Yung 2 quarter po ay dapat nating i-discard at imi-mix well natin.
And then, uulitin lamang natin yung process 4 times hanggang sa maging 1 kilogram na ang ating sample. Pag nakakuha na po tayo ng 1 kilogram, ilalagay na po natin ito sa isang suitable na container at ililabel ng mabuti. So, dapat i-indicate po kung ano yung name and address ng farm owner, farm location, total area sampled, crops na itinanim or itatanim pa lamang, date of sampling, and yung sampling area. For example po, 1 hectare. At yung composite soil sample ay pwede na pong i-analyze using the soil test kit kung meron po ang farmer, or ipa-analyze po sa pinakamalapit na soil testing laboratory for quantitative soil analysis. So again po, i-rundown po natin ang tamang pagkuha ng lupa para mas maalala po natin. First, i-prepare po natin yung ating mga material sa pagkuha ng lupa gaya ng timba or pala. Pangalawa, i-divide po natin ang ating area into sampling areas. And then, from the sampling areas po na na-determine natin, kumuha po tayo ng spot soil sample sa mga sampling pit na ating gagawin. So, dapat po ay minimum 10 sampling pit ang magawa natin at nakapattern po siya ng either X, M, or Z, or depende po sa preference ng farmer. Next ay imimix natin itong bulk ng sample at i-air dry. After air drying, kailangan po nating pulbusin, i-pulverize para maging pino at sasalain natin. After masala ang sample, dapat mag-perform po tayo ng coning and quartering para po maging 1 kg na siya. So, wag lang po tayong biglang mag-scoop ng 1 kg. So, mag-perform po tayo ng coning and quartering para tama lamang po ang pagkuha natin ng sample at hindi mabias. Next, ilalagay po natin ang 1 kg sample sa plastic bag at ililabel. And after that, pwede na po nating i-analyze ang ating lupa or ipadala ang lupa sa pinakamalapit na soil laboratory. Good morning, Sir Eli. Saan po ako maaaring kumuha ng soil testing kits or laboratory services? Maraming salamat sa iyong katanungan, Ka-Agri. So, pwede po ninyong i-avail ang soil test kit o magpa-analyze ng inyong lupa sa Regional Soils Laboratory. Kami po ay nasa DA Amas Research and Experiment Station sa Amas, Kidapawan City. Libre lamang po ang magpa-analyze ng lupa sa ating mga farmers and other agricultural stakeholders. At dito po nagtatapos ang aking presentasyon tungkol sa soil sampling and analysis, mga ka-agri. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa School on the Air on White Potato Production. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatanim ng kaalaman para sa masagana at masarap na buhay. Kita-kits, mga ka-agri! Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at mga anak na tumutulong sa pagsasaka at mangingisda. Para sa dagdag na kaalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. What's up, mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy, mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit.
Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga babuyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong babuyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for PCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! At dyan po nagtatapos ang ating episode ng School on the Air on White Potato Production. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa. Lalong-lalo na sa ating mga farmers na tiyak na magagamit ang mga kaalamang ito sa pang-araw-araw na gawain sa agrikultura. Mga ka-agri, para kayo ay maging updated sa mga kaganapan, huwag po nating kalimutan na i-like at i-follow at i-share ang ating official Facebook page, ang Agri Tayo Soft Sergeant. Sa huli, ito po si VJ Cleo Tato, ang inyong host for today's episode. At sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kita-kits sa next episode mga ka-agri! Mga ka-agri, naririto ulit si VJ Kawayan upang mapakita sa inyong mga screen ang tamang sagot sa ating trivia question para sa episode na ito. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Very good mga ka-agri! Kaya kita-kits po tayo sa susunod na episodes ng School on the Air on White Potato Production. Bye-bye!